Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mampanig, siyempre kayo ng Pinas naroroon. Batiin ko po kayong lahat. Sumatin po muli ang pagpapala para sa araw na ito. At sa ating mga kairog dyan, mga sinta, para sa kanila, ang ating pong mga opinion ito at mga reaksyon. Pag-uusapan natin itong napapansin ko na dire-diretso ang imbestiga nila, ang hearing nila, wala nang katapusan ito. At saka yung demanda dito, demanda doon na parang hindi na natatapos talaga. Lalong-lalo na ito si dating senador na mahusay. Senador na maton. Si Trillanes po ang sinasabi natin. Alam naman natin ito Di ba bahagi ko na rin isan sa inyo. Nag-hearing sila nung patayan ito ng mikropono si Senator Alan Cayetano. Pero nakaraan na yun, nakalipas na yun. At ito nga gusto kong reaksyonan ngayon. Mga nangyayaring ito sa kasalukuyan. At saka ito, papansin ko nag-umpisa pa ito mula noong January. Walang kahinto-hinto talaga. Talagang dire-diretso yung mga kanilang mga pag-iimbestiga na para talagang isang buhos ba. Humuhugos siya na talagang bulusok na walang kaprino-prino. Ganun yung dating sa atin na kung titingnan mo naman, parang hindi naman nakakarapat dapat imbestigahan. Saka yung mga demanda ba, tingnan yung unang-unang demanda nito ni Trillanes. Si Banat Bay at si Harry Roque. Ano nang nangyari? Nagdalda lang siya. Hindi man ako lang nagbayad ba si Banat Bay o kaya ay si Harry Roque sa demanda niya. Nagdalda lang siya, nagpakita lang siya sa media at yun namang media, yung mainstream media, kagat na kagat talaga sa kanya. Kung saan talaga si Trillanes pumunta o lumakad, talang habol siya ng mga media. Manuring nyo. Ganun talaga kamahal ng mainstream media si Trillanes. Samantalang ko ilang bisis na ito na talagang kikita natin na pumapalpak naman talaga. Kumbaga yung 10 sasabihin nito, 11 yung sablay. Bakit hindi natin masasabi itong malalapit lang, huwag tayong lumayo. Isang flashback pa tayo ng napakatagal. Pero mo sabi nito, January pa lang sinabi niya, lalabas na. Birison yung warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte sa war on drugs nito. January 22. Natanda ko yung mga pitsan niya na. Tapos kinabukasan, gano'n na naman. 23 uli yung laman niya. At gano'n ang mga samin sa harap ng media niya ito sinasabi. At ang tuwan-tuwa talaga siya Dami mga microphone sa kanyang tabi. Tinatanong nga siya. Tapos nasundan ito. March yun. Nasundan siya. Nasabi nga niya itong second quarter, siyempre baka naman ang isip niya di ba second quarter, April, May, June, siyempre kasama ng second quarter yan. Ang problema, Agosto na ngayon, samantalang sinabi niya na kung hindi itong katapusan ng June ay July yun ang sabi niya nung nagsalita siya ulit. Agosto na ngayon, nasaan yung arrest warrant na sinasabi niya? At saka habang sinasabi niya ito, talagang tinitiyak niya. Tinitiyak niya talaga na nariyan na yung warrant ng ICC. At tapos na di umano yung investigasyon ayon sa kanya. Nung December pala na nakapasok dito yung ICC at nag-imbestiga. Ito yung sabi niya. At ito, hindi ba ito naisip ng mainstream media na kagat sa kanya o paniwalang-paniwala sa kanya? Ito talagang mahal na mahal siya. Na sumasablay na pero bakit nagpupumilit pa rin sila ng bawat sabihin nito para talagang mga highlight pirmi sa kanila ang mga sinasabi ni Trillanes, lalong-lalo na kung laban sa Duterte. Yan ang napapansin natin. At siguro nakikita din naman ninyo
Kung kayo mahilig din sa mga social media. At siyempre, pag sa mainstream media, hindi ka na makakaasar sa panahon ito ng mga patas na mga pagbabalita. Kaya since ang tinutukoy ko na ngayon ay sa social media at medyo kahit pa paano medyo matutulong-tulungan ka na humanap ng totoo. At itong narito nga dahil sa puro demanda na hindi natatapos. Pagkatapos na demanda niya si Harry Roque at saka si Banat Bay, wala nga tayong nalaman kung ano yung naging resulta. Idinimanda naman niya si dating Pangulong Duterte, plunder naman. Kasama si Bungo. Kakasampa lang niya at ito, hindi pa tayo nahimasmasan, kumbaga, sa demanda niyang itong plunder laban kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bungo. Ito nagsampa na naman ulit ng demanda. Kay Pulong Duterte naman at kay Mans Carpio, asawa ni BP Sara. At ito, natatandaan ko itong kaso na ito na itong binubuhay niya ngayon, nire-renew niya. Pinakita nga yung napakakapal na mga dokumento, mga papilis, mga ebidensya, sabi niya. Ang kakapal talaga, dami. Sabi nga isang nag-comment niya, buti pa ipakilo mo na lang yan at may pakinabang ka pa rin. Ang ibig kong sabihin, sana tapusin niya muna at bigyan niya ng resulta yung mga nauna niyang isinampang kaso para maniwala sa kanya yung tao. Hindi parang natutuwa lang siya na hinahabol siya ng mga media at tinatanong siya. Parang may sakit talaga siya. Parang gustong-gusto niya nung ganoon. Huwag na yung resulta kung palpak ba ako o hindi. Basta pag ako nagsalita, hinahabol ako ng media. Parang yun ang kanyang object dun. Parang yung kanyang passion ba. Gusto niya yung hinahabol siya at tinatanong. Di ngayon, dire-diretso naman yung paglulubid niya ng mga kasinungalingan. Alam naman natin naglulubid lang siya ng kasinungalingan. At kung meron man demanda, nang pa ito. Nire-renew lang niya ulit ngayon. At kaya nga nasasabi natin, ito si Trillanes, sa opinion ko lang naman ito, hindi ito talaga totoong kumikilos ng ayon lamang sa kanya. Dahil unang-una, kung sasabihin natin na ito'y tatakbo ng 2025, hindi naman national ang kanyang lalahukan. Pag kasi sinasabi niya at napanood ko na rin minsan tong naglibot dun sa Caloocan, dun siya lalaban ng mayor ngayong 2025. Kaya ang sa akin, itong mga ginagawa niyang ito national issue ito, gawa na si Duterte parating kanyang kinakasuhan dito. At saka ito naman sumunod yung asawa ni BP Sara at saka si Congressman Pulong Duterte. Ibig sabihin, national issue ito, kumbaga, hindi naman ito talaga magagamit niya kung kumpanya lamang naman ang pagtakbo niya sa darating na 2025 ang intensyon niya rito para sa pag-usapan. Bagkus ang nakikita ko rito, meron ditong pumapayag at sumusuporta sa kanya na magkakahol sa social media at sa mainstream media para patuloy na buhayin at hindi patahimikin yung mga kasong nung pa ito inimbestigan 2017 pa, itong mga demanda niya, itong binubuhay niya ngayon, pa yan. At ngayon nga, dinidiretso na naman, ang ibig ko sabihin, mangyayari na naman yan, kung ano yung isinampa niyang kaso kay Banat Bay at kay Harry Roque, kay Pangulong Duterte, ito ganun din ang may